nagtayo na, mga sindikatong mga Pinoy. Mga Mm. sindikato. Paano online gaming yan eh. Online gambling yan eh. Na hindi binubuwisan doon sa pinanggagalingan niya. Halimbawa, dito China. Dito China ang pinanggagalingan. Ang kliyente nila ay mga Chinese na tumataya. Tumataya dyan. Eh, bawal ang gambling sa China. So, from the very start, illegal yan. From the very start, pinanggalingang bansa nga ay nagreklamo. Papatakbo niyan, no? Tayo naman, i-welcome natin ang mga sindikato. So long na magpa-register sila. Yun lang ang batayan eh. No? Kaya mga ex-human rights lawyer, pwede maging abogado ng mga pogo. No? No? Ano ba namang masama sa may torture chamber? Ano? Why do you think our officials not seeing it this way? So, yung sinasabi ninyo, why do you think do they keep on touting the revenues earned kahit nga hindi nila nakikita in the same way that you do? Well, yung mga enablers kasi, yung mga enablers sa Bureau of Immigration, sa AMLA, sa PAGCOR, sa local government, sa Philippine National Police, no? Hindi sila kumikita sa mga yan. Hindi. Hindi sila. Pinapayagan nila yan out of principle. Goodwill. No, principle yan eh. Prinsipyo yan eh. No? Hindi sila kumikita diyan, no? Hindi totoo. Hindi totoo na binabayaran yung mga Bureau of Immigration para makapasok ang illegal migrants, no? Hindi totoo na nababayaran ng AMLA sa pagpasok ng mga pera. Naglo-launder ng pera, papasok at palabas. No? Hindi totoo. No? Hindi totoo na yung mga local officials katulad ni Mayor Alice Go, no, ay kumikita diyan. Pinaupahan lang nila eh. Pinaupahan lang nila. Yung lupa. Pagkor sa ng pagkor. Pinaupahan lang nila at hindi sila kumikita sa pagpapaupa. Hindi sila kumikita, no? Kumikita sila sa mga baboy. Hog racing. Nga pala, dinipensahan din ni ex-human rights lawyer, yung hog racing. Malalaki daw kasi yung mga baboy. Kaya malaki ang kita, no? Okay, nahanap ko na yung statement ni Harry Roque, ha? Just so we have his side here, okay? Nung tinanong siya. Okay, nung tinanong, ito na naman titignan ko. Pakinggan natin maigi, Michael. Doon sa mga dokumentong nahanap. Sabi niya, pero wala namang kinalaman yan sa operasyon ng Pogo. I hope that's clear. At wag sana bigyan ng ibig sabihin yan dahil wala po talaga akong kinalaman naman sa pagpapatakbo ng Pogo. Okay. Sino ba nagbibigay ng kahulugan dyan? Ito talaga si Michael, no? Hindi ako. Wala namang ibig sabihin nun eh. Na nandun yung mga dokumento mo sa Pogo Hub. Walang ibig. Baka may naglagay lang dyan eh. Baka may naglagay lang. Attorney Harry Roque, being the spokesman of the former president, do you think that yung findings doon, documents with his signature or name there, does it require more, kailangan bang imbestigahan pa ito lalo, Sek? Posible bang mag-lead yan sa, other officials from the previous administration? You think that's a possibility? Kailangan pa bang i-memorize yan? No? Kailangan pa bang i-memorize yan, no? Malinaw naman na yung pinakamalaking enabler ng Pogo ay yung presidente o yung ex-president. No? Mismo yung presidente ng China, inarbor na sa kanya yan eh. Inarbor na sa kanya pero hindi siya pumayag. Dahil yung isa niyang presidential advisor for economic affairs, si Michael Yang, isa sa pinakamalaki yan na mga Pogo enabler, no? Kundi yan yung pinakamalaki. At ngayon ay nalilink sa drug. Nalilink sa drug. At mukhang hindi na mahanap. No? Mukhang nasa United Arab Emirates na si Michael Yang. Dati yang presidential advisor. So, hindi kitang-kita na yung mga dotted lines. No? Baka Tech Ina, baka makahanap tayo ng sagot. Kasi mamaya, 3 p.m., sabi ni Maria Watson, ilang oras na lang at maisog rally na sa Pampanga. Ayan, kaabang-abang daw mga guest speaker. Can't wait mag 3 p.m. na OMG, sabi niya gano'n. Baka dyan magsalita sila dahil Pampanga na yan na pinagmumulan ng mga investigasyon ngayon. At ito, sabi ng pa ako pala, Sek, maglalabas na daw sila
ng warrant ata dahil kakasuhan daw si Mayor Alice Guo ng non-bailable offenses. Talagang in-announce no, para kung sakasakaling ala Houdini din ito, 'di ba? Bilisan nila, baka ala Michael Yang 'yan, no? Bilisan nila. Merong kanyan, merong helicopter 'yan. Di ako magtataka kung may eroplano 'yan. Yan. No? Meron na McLaren na kotse, no? Kaya bilisan nila, baka ibang bansa yan. Sabihin, hindi ko maalala ba't ako napunta rito eh. Parang gano'n. Oo. Pero hindi rin ako magtataka, Ina. Paano double edge kasi yan para sa China. In one sense, sinisip-sip niyan yung mga revenues o yung mga posibleng buwis sa China papunta sa mga sindikato. No, sila yung kumukuha, no? Ikalawa, pero at the same time, pwede mong pasukan 'yan ng iyong mga tao. Hindi ko sinasabing espiya, hindi ko sinasabing walang ganoon. Pwede mong pasukan uniforme. Dahil libo-libo kasi yung nakakapasok illegally, human trafficking. Pwede mong diyan mo na idaan yung iyong mga tao, no? Diyan mo na ipasok. Ikalawa, dahil isa yan sa main money laundering schemes, kung merong mga corrupt officials sa Chinese government, pwede nila dyan linisin yung kanilang pera. Yun yung purpose ng money laundering. Nililinis mo yung iyong illegal na pera, mga corrupt, no, illegal practices. So, posible na may mga tao sa gobyerno sa China na ginagamit yan para i-launder yung kanilang pera. So kahit siya ay pinagbabawal, may mga gumagamit yan. Kaya nga yung mga previous officials sa Chinese government, marami nakukulong for corruption. Isa sa kanilang mga kaso, isa sa kanilang mga corrupt practices ay paggamit dyan sa mga pogo na yan para i-launder yung kanilang pera. No? So hindi lang mga sindikato naglo-launder ng pera dyan. Mga corrupt government officials na marami pinapakulong din nung kasalukuyang gobyerno ng China. No? Kaya hindi yan bago. Kaya inuulit ko, kahit siya illegal sa mainland China, pwedeng gamitin yan ng Chinese government para magpasok ng kanilang mga tao na hindi ko alam kung ano layunin papunta rito. Baka nagbabakasyon lang sa Boracay, no? Baka nagbabakasyon lang sa Bamban. Ano? Nagbabakasyon. No? Baka nagbabakasyon lang sa Porac. No? Pwede dyan nila ipasok yung kanilang mga assets. Hindi ko sinasabing spiya, assets. No? Diyan. No? Talo talaga tayo dyan, Sek, kasi wala na tayo nakikita advantage. Pero ang ilang mababatas, katulad ni Joey Salceda, sinasabi, malaki ang kita. So you're not for regulation, you're total for the banning. Yes, okay? So ilantad na yung mga supporter, katulad ni Joey Salceda. Sino ba mga congressman at senador ang mga supporter niyan? No? Ilantad na. Ipaliwanag na nila. Tapos gawa tayo ng rebulto. Gawa tayo ng rebulto na nakaukit doon yung lahat ng mga sumusuporta sa Pogo. No? Yan, no? Tinan mo, Sek. Kaibigan ba si Joey Salceda at si Harry Roque? Ikaw talaga. Sabi ni UOM, Sek, baka malito na naman yung mga troll sa sarcasm nyo. Sabi ni UOM, isang viewer natin. Baka sabihin, supporter ka ng Pogo. Pero, Sek, yung dokumento nakita. Supporter ako. Ng mga ex-human rights lawyer. No, na abogado ng mga nagpapaupa sa mga Pogo hubs, no? Ang tataba ng utak ng mga viewers natin Ang taba ng utak eh. Sabi nga naman yung dokumento nakita, sabi ni Nicolas Hilario sabi niya 941. Kung walang butas daw yung puncher yung papeles, hindi legit 'yan. Hindi pa-authenticate mo na. Tama yan. Tama. Dapat may butas ng puncher. May puncher dapat. Baka walang puncher yung gilid Diba? Tama. Hindi legit yan. Check palagay mo. Dahil, alam mo na, filing na ng COC sa October. In short, ano na naman, campaign season. Do you think itong resistance sa pag-ban, tama ba yung pag-ban sa Pogo, mas mahihirapan at this point because of Pogo politics. Alam mo na, mga Pogo,
posibleng namomondo ng kampanya ng mga local officials, halimbawa, even national officials. What do you think? Ikaw talaga, Ina, Mm. malisyota ka talaga Tanong eh. yun tanong ko lang yun. Oh. Definitely, dahil ang laki ng petty cash niyan. Ang Mm. petty cash cash yan. ng mga Cash pogo, talaga yan, yun, no? no? Kaya madaling magpondo ng mga kandidato na susuportahan sila. Mm. No? 100%. 100% gagawin yan. Pogo politics. Pogo No? politics na. Gamit Dati Pogo. narco politics eh. Oo. Ngayon Pogo politics na. Oo. Dahil mas malaki ang kita sa Pogo kaysa sa narco. Mm. No? Kaya dapat yung Pogo. Netflix gumawa ng bagong miniseries. No? Hindi na Pogo. narcos. No? Pogos. No? Pogos. Pogos. Dahil mas malaki ang kita niyan. What made you say na mas malaki ang kita ng pogo sa narcos? Dahil yung drugs kasi, bahagi lang ng Pogos. Mm. Bahagi lang yan. No? Sablang siya. Meron pa siyang Sub-racket lang. Meron pa siyang kidnap or ransom, meron pa siyang prostitution, no? So, meron pa siyang money laundering. So, mas marami, mas integrated yung kanyang ginagawa. No? Hindi lang siya drugs. Yung drugs, bahagi lang yan. Kaya yung number 1 na Pogo owner, si Michael Yang, ay nalilink sa drugs. Di ba? Di ba iniimbestigahan din siya for drugs? Dahil nga integrated yan. At ang isang pinakamalaking integrated dyan ay politika. No? Yan yung pinakamalaking enabler ng mga Pogos, ng mga drug lords din. Dahil yung mga triads, yan yung mga sindikato, yan din yung nagpapasok ng mga droga sa bansa. Diba? So may kita ka na sa droga, may kita ka na sa money laundering, may kita ka na sa illegal gambling, may kita ka na sa prostitution, no? May kita ka sa lahat. Yeah. Kaya napakalaki ng petty cash niyan para pakitain din yung ating mga politiko na suportahan sila. No? Ako, kailangan ko lang, bago tayo lumipat sa ibang topic from Pogo, kailangan lang natin siyempre tignan din, ang iyong pananaw. Kasi di ba may mga lumalabas na balita din. Sabi mo nga kanina, kahit na legit ito dahil nagparehistro, binigyan ng lisensya, hindi ibig sabihin legal ito dahil yung pinanggalingan nga illegal. Tama. Di ba, laging binabanggit ng mga nasasangkot dyan, PAGCOR yan. PAGCOR, nagbigyan ng lisensya. PAGCOR. May lumalabas ngayon na ang sabi, meron isang member ng board, no, na isang kapatid ng DOJ Secretary, na sinasabi din yung kanilang inanong lupa na, no, bibinentang lupa na, ay isang malaking major Pogo hub din na nabigyan ng lisensya. Anong tingin mo rito, Secretary? Ay, walang mali siya yan. Binenta lang naman nila yung lupa nila ng bilyon-bilyon sa isang Pogo hub na mukhang siya yung pinakamalaki ngayon. No, anong mali doon? No? Naibenta na Binenta na ng 2018, no? Oo. Tapos yung nagbenta ay mukhang cabinet secretary na in charge sa Bureau of Immigration. Hindi siya dikit pa, no? Siya, under niya yung Bureau of Immigration. Tapos yung kapatid niya ay mukhang director ng PAGCOR. No? Mukha. Kaya walang kinalaman yon. Wala ba? Wala yung kinalaman sa Pogo. Binenta lang naman yung lupa ng bilyon-bilyon. Ano bang mali doon? Ano bang mali doon? May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.